Magandang araw, maligayang pagdating. Paki-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe at i-activate ang inyong notifications. Eksaktong 7:12 ng umaga nang lisanin ni Tyler ang kanilang tahanan tulad ng dati. Ang paulit-ulit na gawain sa umaga ay tila isa ng automatikong ritual. May tumutulo pang tubig sa lababo mula sa basong hinugasan niya ilang segundo lang ang nakalipas. Habang si Madison naman ay inaayos ang kanyang hikaw sa harap ng salamin sa pasilyo. Sabay silang lumabas ng pinto, nagpalitan ng mabilis na halik, at nagtungo sa kani-kanilang sasakyan. Lumiko siya patimog, lumiko naman ito pahilaga. Ilang taon na nilang ginagawa ang ganoong sistema. Sadyang pinili nila ang bahay na iyon dahil nasa kalagitnaan ito ng kanilang mga trabaho. Isang praktikal na solusyon para mapadali ang buhay nilang dalawa. Ganito nila laging naiisip ang isang maayos at matatag na pagsasama. Habang maaga pa sa kanyang biyahe, umugong ang telepono ni Tyler. Pangalan ni Chris ang lumitaw sa screen. Sinagot niya ito gamit ang kanang kamay, habang ang kaliwang siko ay nakapatong sa bukas na bintana. Halata sa boses ng kanyang kaibigan ang pagkadismaya at hiya. Ayaw umandar ng sasakyan nito at malapit na siyang mahuli sa isang mahalagang pulong. Nagatubili si Tyler ng isang saglit, ngunit mabilis ding nag-U-turn at tinahak ang daan patungo sa lugar ni Chris. Kabisado niya ang daan. Alam na alam niya kung saan nakatira ang kaibigan. Habang papaliko siya sa isang kanto malapit sa sentro ng bayan, isang anino sa salaming bintana ng isang cafe ang pumukaw sa kanyang atensyon. Una niyang nakilala ang kulay kapeng buhok ni Madison, pagkatapos ay napansin niya ang ekspresyon nito. Nakangiti ito sa paraang hindi niya nakita sa loob ng maraming linggo. Sa tapat niya ay may isang lalaking naka-dark suit, nakasandal sa mesa. Ang paghawak nito sa braso ni Madison ay tila may malalim na kahulugan. Parang paghawak sa pulso ng isang taong kilalang kilala mo. Si Charles Whitman iyon, ang kanyang boss. Biglang nanikip ang dibdib ni Tyler. Bigla niyang inapakan ang preno. Nagreklamo ang mga sasakyan sa likod niya, ngunit halos hindi niya iyon narinig. Ang isip niya ay agad na naghahanap ng mga posibleng paliwanag. Maaaring tungkol sa trabaho, nagkataon lang, isang mabilis na kape. Ngunit ang paraan ng pagtawa ni Madison, ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Charles, lahat ay sumisigaw na may higit pa sa nangyayari. Nagpalinga-linga si Tyler at nakahanap ng masikip na paradahan sa likurang kalye. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang pumarada at bumaba. Mababaw ang kanyang paghinga na parabang inihahanda ang sarili sa isang malakas na dagok. Nilakad niya ang kanto, umiiwas sa mga taong nagmamadali sa kani-kanilang mga gawain, walang kamalay-malay sa kung anong malapit ng mangyari. Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot sa kasagutan, kundi dahil sa kaibuturan niya, alam na niya ang totoo. Nang itulak niya ang pinto ng cafe, nakatayo na si Charles at kinukuha ang kanyang wallet. Nagbabayad ito na parabang isang normal na pag-uusap lang ang naganap. Huminto si Tyler sandali. Pinagmasdan niya ang eksena. Nakita siya ni Madison at natigilan. Hinanap ng mga mata nito ang kanya, ngunit walang nakitang suporta o kapanatagan, kundi isang tahimik na tanong. Nanginginig ang boses nito nang magsalita. Anong ginagawa mo rito? Hindi agad sumagot si Tyler. Huminga siya ng malalim, hinaplos ang noo na parang sinusubukang ayusin ang mga salitang dapat niyang sabihin. Sinabi niyang tumawag si Chris dahil nasiraan ito ng sasakyan, kaya siya bumalik. At sa daan, nakita niya silang dalawa. Iyon lang, sinubukang ngumiti ni Madison, ngunit bakas sa kanyang mga balikat ang tensyon. Lumapit si Charles na may pilit ng ngiti, inilahad ang kamay, at binati si Tyler na parang matagal nang magkaibigan. Mabutit nagkita tayo, Tyler. Hindi ko inaasahang makita ka rito. Tinitigan siya ni Tyler ng 2 mahabang segundo bago tinanggap ang kamay nito. Ang kilos ay mekanikal. Nasa ibang lugar na ang isip ni Tyler. Hindi siya sumabog,
Hindi nagtanong, hindi nanumbat. Nilunok niya ang lahat sa katahimikan. Para bang ikinulong niya ang sakit para harapin sa ibang pagkakataon. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa bahay ni Chris. Nagpapanggap na kontrolado ang lahat. Sinundo niya ang kaibigan, inihatid sa trabaho at ginugol ang buong araw na nagkukunwaring ang cafe. Ang paghawak, ang ngiting iyon ay hindi kailanman nangyari. Ngunit nangyari ito. At may isang bahagi sa kanya ang nakaaalam na ang katotohanan, gaano man ito kalalim na ibaon, ay laging hahanap ng paraan upang magising. Umuwi si Tyler na ang isip ay nakakulong pa rin sa eksena sa cafe. Pinilit niyang tapusin ang araw ng trabaho na parang walang nangyari, ngunit patuloy na kumakalam ang kanyang sikmura. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili kung dapat ba niyang harapin si Madison pagpasok pa lang sa pinto o hintayin ito mismo ang magsalita. Sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay lalo lamang nagpalala ng kanyang kaba. At nang buksan niya ang pinto sa harapan, isang bagay ang sumalubong sa kanya na lalong nagpatindi ng kanyang pag-aalala. Ang hapagkainan ay mas maayos kaysa karaniwan. Ang mga kubyertos na para lamang sa mga espesyal na okasyon ay nakalatag sa mantel, kasama ang paborito niyang alak at ang pagkaing alam niyang perpektong lutuin ni Madison. Lumabas si Madison na nakangiti. Suot ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Nagpanggap siyang nagulat, ngunit sa loob niya, bawat detalye ay tila isang maskara. Hinalikan siya nito, hinila ang kanyang upuan, at umupo sa tapat niya, pinapanatili ang titig na para bang pinag-ensayuhan ang sandaling ito. Nagpasalamat si Tyler para sa pagkain, pilit na ipinapakita ang natural na kilos na hindi na umiiral. Tahimik siyang kumain sa loob ng ilang minuto, pinagmamasdan ng mga kilos ni Madison, napapansin ang pagtatangka nitong panatilihing magaan ang usapan tungkol sa trabaho, sa mga kapitbahay, sa palabas na sabay nilang pinapanood. Sumasagot lamang siya kung kinakailangan, iniiwasang tumitig ng matagal sa mga mata nito dahil sa tuwing gagawin niya iyon, naaalala niya ang paghawak ni Charles at ang pigil na tawa sa cafe. Sa wakas, ibinaba ni Madison ang kanyang kubyertos, huminga ng malalim, at sinabing may mahalaga siyang sasabihin. Ibinaba rin ni Tyler ang kanyang tinidor. Nakinig ng mabuti nang walang ipinapakitang reaksyon, naghihintay lang. Pinag-cruise ni Madison ang kanyang mga daliri sa mesa at binitiwan ang balita. Buntis siya. Dahan-dahan lumabas ang mga salita, na para bang mabigat. Ilang segundo bago na proseso ito ni Tyler. Napalunok siya, bahagyang nakabukas ang bibig. Sa una, naramdaman niya ang gulat. Matagal na nilang sinusubukan at ang pagkadismaya sa mga negatibong resulta ay pagod na silang pareho. Sandaling nag-alinlangan ang kanyang puso, nakaramdam ng kislap ng pag-asa, marahil pati kagalakan. Ngunit pagkatapos, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Ang alaala ni Charles, ang lapit nila sa cafe, ang paghawak sa braso ni Madison. Ang pagdududa ay pumasok na parang isang tahimik na lason, banayad ngunit naroroon. Ngumiti siya, itinatago ang kanyang nararamdaman. Sinabi niyang iyon ay isang napakagandang balita. Naging emotional si Madison, lumapit at niyakap siya. Tinugon niya ang yakap na ang mga kamay ay nasa balikat lamang nito, hindi niya ito hinila papalapit. Kinabukasan, habang nagtitimpla sila ng kape sa kusina, tiningnan siya ni Tyler na may kapanatagan ng isang taong pinili ang tamang pagkakataon. Tinanong niya ito tungkol sa pagkikita nila ni Charles. Binanggit niyang nagkataon lang na dumaan siya, nakita silang dalawa, at gusto niyang mas maintindihan. Nanigas si Madison sa narinig. Sa loob ng 2 segundo, tila muli niyang kinakalkula ang kanyang isasagot. Sinabi niyang,
Plano naman talaga niyang kausapin si Charles, na gusto niyang ibalita ang tungkol sa pagbubuntis at humingi ng umento sa sahod. Ikinatwiran niyang malaki ang mababago ng balita na kailangan niya ng katatagan at nagpakita naman daw ng suporta ang kanyang boss, kaya raw siya niyakap nito, isang normal na reaksyon lang daw. Nanatiling tahimik si Tyler, nakikinig. Dahan-dahan niyang hinalo ang asukal sa kape. Tinanong niya kung bakit mas pinili nitong sabihin sa boss nito bago sa sarili niyang asawa. Sumagot si Madison na dala lang daw iyon ng biglaang desisyon, na natatakot siya sa magiging reaksyon niya, na hindi pa niya alam kung paano sasabihin, at naisip niyang ang pagtiyak ng katatagan sa trabaho ay isang paraan upang ihanda ang lahat. Tumango si Tyler, ngunit may nabasag sa loob niya. Walang iskandalo, walang sigawan, walang nabasag na plato. Ang katahimikan sa pagitan ng mga salita ang siyang pinakamaingay na sumisigaw. Ang paliwanag ni Madison ay tila kapani-paniwala, ngunit bawat detalye ay nagdadala ng karagdagang hinala. Ang eksena sa cafe ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang tawanan, ang paghawak, ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. At ngayon, ang katotohanang nauna pa itong pumunta sa boss nito ay lumikha ng isang hindi nakikitang pader. Tinapos ni Tyler ang kanyang kape. Hinalikan ito sa noo at umalis para sa trabaho na parang maayos ang lahat. Ngunit sa loob niya, mayroon nang nasira. At kahit hindi pa niya ito napagtatanto, ang araw na iyon ang naging simula ng isang landas kung saan ang katiyakan ay unti-unting maglalaho. Isinabuhay ni Tyler ang bagong yugto sa kanilang buhay. Ang balita ng pagbubuntis ay nagdulot ng agarang pagbabago sa takbo ng kanilang bahay. Nagsimula siyang gumising ng mas maaga upang ihanda ang almusal ni Madison. Dumalo sa bawat medical na appointment ng may sigla at atensyon. Inirecord ang tibok ng puso ng sanggol. Maingat na itinago ang mga larawan mula sa ultrasound at masiglang ikinuwento ang tungkol sa bata sa mga malalapit na kaibigan. Sa tuwing mararamdaman ni Madison ang mga unang sipa, inilalagay niya ang kanyang kamay sa tiyan nito na para bang ito ang unang pagkakataon. Bumili sila ng mga damit, pinalamutian ang silid ng sanggol ng may pag-iingat at pinag-usapan ang mga pangalan ng sanggol hanggang hating gabi, nagtatawanan at gumagawa ng mga plano para sa hinaharap. Para silang muling natutuklasan ang kanilang pagiging malapit, ngayon bilang mga magulang. Ang kanilang gawain ay umikot sa pag-aabang. Nagbasa si Tyler ng mga libro tungkol sa pagiging ama, natutong magpalit ng lampin at nag-enroll sa isang kurso sa first aid. Si Madison, sa kabila ng ilang pagod na karaniwan sa pagbubuntis, ay nanatiling masayahin at tila kalmado. Ang ugnayan sa pagitan nila ay naging mas magaan, mas nagkakaisa. Sinasabi ng pamilya at mga kaibigan na ang sanggol ay minamahal na ng lubos kahit hindi pa isinisilang. May kislap sa mga mata ni Tyler sa tuwing magsasalita siya tungkol sa kanyang anak. Sa mga huling linggo ng pagbubuntis, inayos niya ang kanyang mga shift sa trabaho upang mas maging present. Lahat ay umikot sa pagdating ng sanggol. Ito ang pinakahihintay na sandali ng kanilang buhay. Isinilang si Noah sa isang tahimik na hapon nang walang anumang komplikasyon. Nang ilagay ng doktor ang sanggol sa kanyang mga bisig, naramdaman ni Tyler ang isang bagay na hindi niya alam na umiiral sa loob niya. Ang iyak ni Noah ay parang isang direktang tawag sa gitna ng kanyang dibdib. Ang bata ay maliit, maselan, at yumuyuko kapag nakakarinig ng malalakas na ingay. Ngunit kapag narinig niya ang boses ni Tyler, kumakalma ito. Ang kanyang mga mata, na medyo nakapikit pa, ay tila kinikilala ang kanyang presensya. At sa sandaling iyon, walang duda, walang sakit, walang hinala, tanging pagmamahal lamang. Ang mga araw sa bahay ay naging abala. Ibinahagi ni Tyler ang bawat gawain kay Madison,
Sa mga gabing nagigising si Noah na umiiyak, si Tyler ang unang bumabangon, binabalot ang sanggol sa kumot at nilalakad ito sa paligid ng bahay hanggang sa bumalik ang antok. Nagkaroon sila ng isang tahimik na koneksyon. Mas mahimbing ang tulog ni Noah sa dibdib ni Tyler kaysa saan man. Habang pinaliliguan ang sanggol, kinakantahan niya ito na parabang ang buong mundo ay nakapaloob sa apat na sulok ng silid na iyon. Sinimulan niyang kabisaduhin ang mga gawin ni Noah, ang kanyang mga tingin, ang paraan ng pagkunot ng ilong nito bago bumahing. Para siyang natututo ng isang bagong wika at determinado siyang maging bihasa rito. Lumipas ang panahon at lumaki ang sanggol. Dahan-dahan nagsimulang mabuo ang mga tampok ng mukha. Nahanap ni Tyler ang sarili na nagbibiro tungkol sa paghula kung magmamana si Noah sa kanya sa ngiti, mata o hugis ng mukha. Kumuha siya ng mga larawan na ikinukumpara ang sanggol sa kanyang sariling mga magulang, mga kapatid, kahit sa sarili niya noong sanggol pa. Nagkokomento ang mga bisita na iba ang itsura ni Noah, ngunit walang nagsasabi kung kanino. Tumatawa si Tyler, iniiba ang usapan at sinasabing masyado pang maaga para masabi. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang ilang mga katangian. Ang hugis ng mga mata, ang panga, ang balangkas ng ilong. Hindi sila kamukha niya. At ang realisasyong ito ay nagsimula ng maliit, na itanim ng hindi sinasadya, ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang lumago. Sa mga sandaling mag-isa kasama ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, ang kaisipan ay lumilitaw ng walang pahintulot. Hindi ito isang akusasyon, hindi isang katiyakan. Ito ay isang nakababahalang alalahanin, isang maliit na bagay na tahimik na nananakit. Kahit sa lahat ng kanyang debosyon, kahit sa tunay na pagmamahal na nararamdaman niya, ang pagdududa ay naroon, nakatago sa pagitan ng mga haplos at pagpapakain, sa pagitan ng mga ngiti at bote, ngunit buhay. Ang pagkakahawig sa isang pamilyar na mukha ay nagsimulang mabuo. Hindi ito binanggit ni Tyler kahit kanino, kahit kay Madison. Patuloy siyang kumilos tulad ng dati, ngunit sa loob niya, may nagsimula ng magbago. At bagamat tila perpekto ang lahat sa labas, ang puso ng isang ama, kapag may naramdamang kakaiba, ay hindi maaaring manatiling tahimik ng matagal. Karga ni Tyler si Noah habang pinagmamasdan ang natutulog nitong anak. Ang mahinang hilik, ang payapang paghinga, ang banayad na kilos ng mga kamay habang nananaginip. Lahat ay napakaliit, napaka-inosente, ngunit sa loob, ang kanyang dibdib ay parang sinasakal. Ang mga katangian ni Noah ay patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon, ngunit sa halip na maglapit sa mag-ama, sila ay nagkakalayo. Para siyang nagbubuo ng isang puzzle na may mga pirasong galing sa ibang kahon. Ikinumpara niya ang mga lumang larawan, pinanood muli ang mga video noong bata pa siya, sinuri ang mga katangian, naghahanap ng mga senyales. Ang dating alalahanin lamang ay tila isa ng katiyakan at kasama ng katiyakang iyon ang bigat. Mahal niya ang batang iyon. Hindi may kakaila ang katotohanan iyon. Ngunit ang pagmamahal niya para kay Noah ay kasabay na ngayon ng isang bagong, hindi pamilyar na sakit. Ang pakiramdam na nabubuhay sa isang kasinungalingan. Patuloy na kumilos si Madison na parang normal ang lahat, malambing, dedikado, mapagmahal. Pinagmasdan ni Tyler ang bawat kilos nito, ang mga sulyap, ang mga salita, ang mga sandali ng katahimikan. Hinintay niya ang pagkakataong baka may sabihin ito kahit ano. Ngunit paulit-ulit ang mga araw at pinanatili nito ang parehong postura. Nagsimula siyang hindi makatulog ng maayos, iniiwasan ng mapag-isa sa sariling mga iniisip, ngunit kasabay nito, kailangan niya ng katahimikan upang magnilay. Ginugugol niya ang mga gabi na nakaupo sa kanyang sasakyan sa harap ng bahay, nakikinig sa patay na makina, nakatitig sa kawalan. Ang ideya ng paggawa ng DNA test
ay pumasok sa kanyang isip na parang isang talim. Tinanggihan niya ito sa unang pagkakataon. Sinabi niya sa sarili na hindi niya kailangan iyon. Ngunit habang dumarami ang ebidensya, ang pagnanais para sa katiyakan ay hindi na naging isang pagpipilian. Ito ay naging isang pangangailangan. Bago gumawa ng anumang hakbang, nagpasya siyang kausapin si Madison. Gusto niyang bigyan ito ng pagkakataong sabihin ang totoo. Pinili niya ang isang ordinaryong gabi. Hinintay niyang makatulog si Noah at tinawag niya ito sa kusina. Nagkaharap sila. Walang paligoy-ligoy. Tinanong niya kung meron ba itong gustong sabihin sa kanya. Ngumiti ito, nalilito, at nagtanong kung bakit siya seryoso. Iginigiit niya, sinasabing may nararamdaman siyang mali. Nagatubili ito ng ilang segundo, ngunit itinanggi. Sinabi niyang maayos ang lahat, na pagod lang siya, at kailangan niyang magtiwala. Doon binanggit ni Tyler ang pagkakahawig ng sanggol sa ibang tao. Sinabi niya ang pangalan ni Charles. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng ekspresyon sa mukha nito. Para bang nawala ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinubukan niyang itanggi. Pautal-utal siyang nagsalita, sinabing nagkataon lang. Ngunit patuloy siyang nakatitig sa mga mata nito, tahimik na naghihintay. Humawak si Madison sa gilid ng lababo, inalis ang tingin, at nagsimulang umiyak. Hindi nagtagal. Sa nanginginig na boses, umamin siya. Sinabi niyang nangyari ito minsan sa isang komperensya, na nakainom sila, nag-iisa, at pinagsisihan niya ito sa sandaling matapos. Tahimik na nakinig si Tyler. Bawat salita ay parang isang hatol. Ang hangin ay naging mabigat, na parabang ang buong mundo ay nasasakal sa silid na yon kasama nila. Sinubukan itong hawakan ang kanyang braso ngunit lumayo siya. Sinabi niyang kailangan niya ng patunay na gagawin niya ang test. Hindi tumutol si Madison. Tumango lamang ito, umiiyak ng walang lakas. Ilang araw ang lumipas, kumuha siya ng sample ng laway mula sa bata habang natutulog ito. Dinala niya ang material sa isang klinika at hinintay ang mga resulta na may paghihirap na hindi na magkasya sa loob niya. Nang matanggap niya ang sobre, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mundo sa paligid niya ay tila tahimik. Maingat niya itong binuksan, binabasa ang mga nakalimbag na salita na umalingaw-ngaw na parang sigaw sa kanyang kaluluwa. Ang probabilidad ng pagiging ama ay 0. Naramdaman ni Tyler na bumagsak ang kanyang katawan. Umupo siya sa sahig ng garahe, hawak ang papel, sinusubukang unawain kung paano sila umabot sa puntong ito. Ang sakit ay sariwa. Isang buong taon ng paniniwala, pag-aalaga, pagbibigay ng lahat. Isang buong taon na tinatawag na anak ang isang taong hindi naman pala talaga kanya. Ngunit ang bata ay inosente. Alam iyon ni Tyler. Hindi kasalanan ni Noah, ngunit hindi niya makita ang sarili na mamuhay pa sa ganoong buhay. Hindi niya mapagpasyahan kung aakyat ba siya at sasabihin ang lahat o mag-iimpake na lang ng maleta at aalis ng walang paalam. Umiikot ang kanyang isip. Naninikip ang kanyang tiyan. Nang sa wakas ay pumasok siya sa bahay, tahimik ang lahat. Natutulog si Madison sa sofa na may mahinang volume ng TV, pagod sa maghapon kasama si Noah. Wala siyang sinabi. Naglakad siya patungo sa silid ng bata at nanatili roon, pinagmamasdan ang kanyang anak na natutulog. Sinubukan niyang ikonekta ang lahat ng naranasan niya kasama ang bata sa bagong katotohanang dala niya ngayon. Ito ay nakalilito at malupit. Kinabukasan, lumitaw si Madison sa kusina ng walang imik. Namamaga ang kanyang mga mata, tensyonado ang muka. Naroon na si Tyler, nakatayo sa tabi ng counter na may bukas na sobre sa mesa. Tiningnan nito ang papel, pagkatapos ay sa kanya. Walang tanong. Tanging katahimikan. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim, dahan-dahang umupo at sinabi sa mahina at paos na boses, "Dumating na ba ang resulta?" Tumango si Tyler. Hindi na ito sinubukang itanggi.
Ang katotohanan ay naroon na, lantad at masakit. Hinaplos nito ang kanyang buhok na parang naghahanap ng lakas sa isang automatikong kilos at pagkatapos ay sinabi ang lahat ng sabay-sabay at walang pag-aalinlangan. Isang beses lang iyon. Pinagsisihan ko agad. Natakot ako, Tyler. Natakot akong mawala ka. At nang malaman kong buntis ako, gusto kong maniwala na sa iyo ito. Hindi siya agad sumagot. Nanatili siyang matatag, ngunit wasak sa loob. Ikinrus niya ang kanyang mga braso, pinanatili ang tingin sa kanya, at sinabi ng hindi nagtataas ng boses, "May 9 na buwan ka para sabihin sa akin, at 1 pang taon pagkatapos noon. Nagkaroon ka ng lahat ng pagkakataon, pero pinili mo ang manahimik." Sinubukan nitong lumapit, ngunit umatras siya. Kinuha niya ang backpack na inimpake niya bago pa ito magising. Inilagay ang wallet sa kanyang bulsa at sinabi, nang walang galit, tanging katiyakan, "Aalis na ako. Babalik ako sa ibang araw para kunin ang iba pa." At bago pa man ito makapagsalita, binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan hindi lamang ang isang bahay, kundi ang lahat ng dati niyang pinaniniwalaan. Dumiretso siya sa isang hotel. Ginugol niya ang araw doon na sinusubukang matulog, ngunit hindi magawa. Inilagay niya ang kanyang telepono sa airplane mode. Kinabukasan, na may malalim na mata at pagod na mukha, pumunta siya sa isang abogadong inirekomenda ng isang dating kaibigan sa kolehiyo. Umupo siya sa tapat ng profesional, ibinigay ang lahat ng dokumento, ipinakita ang mga mensahe, larawan, resibo, at inilahad ang bawat detalye mula sa pagbubuntis hanggang sa paternity test. Nakinig ng mabuti ang abogado at, sa huli, sinabing malakas ang kaso na may malinaw na batayan hindi lamang para sa isang demanda para sa panloloko, pinsalang moral, at parental alienation, kundi pati na rin para isama ang kanyang boss, si Charles, para sa hindi naaangkop na pag-uugali at pag-abuso sa awtoridad sa lugar ng trabaho. Pumayag si Tyler na ituloy ang parehong kaso. Hindi lang isang demanda, 2 ito. Isa laban kay Madison at isa laban kay Charles at sa klinika. Pinayuhan siya ng abogado na mangalap ng mas maraming ebidensya ng kanilang relasyon, mga lumang email, talaan ng paglalakbay, aktibidad sa pananalapi. Sa loob ng ilang araw, naayos ang mga dokumento at isinampa ang parehong demanda, ngunit kumalat ang kwento bago pa ang unang pagdinig. Isang tao mula sa korte, marahil isang empleyado, marahil isang tao mula sa opisina ng abogado, ang nag-publish ng mga dokumento sa mga social media group, at hindi nagtagal ay kumalat ang istorya. Nagsimulang mag-publish ang mga website ng mga headline tungkol sa nilokong engineer na natuklasan ang katotohanan sa pamamagitan ng DNA test at ang empleyadong nabuntis ng kanyang boss at itinago ito sa kanyang asawa. Nagulat ang komunidad. Nawalan ng trabaho si Madison sa klinika. Ang network na nagmamay-ari ng pasilidad ay naglunsad ng isang panloob na investigasyon at ilang araw ang lumipas, sinuspinde si Charles mula sa pamumuno sa gitna ng kahihiyan. Inalis siya sa executive board at sinuspinde ang kanyang profesional na lisensya habang hinihintay ang karagdagang desisyon mula sa ethics committee. Pareho silang sumailalim sa matinding pampublikong pagkakalantad. Nagsimulang iwasan si Madison kahit ng mga dating malalapit na kaibigan. Si Tyler, sa kabilang banda, ay nilapitan ng mga kapitbahay, kasamahan sa trabaho at maging ng mga estranghero na nag-aalok ng suporta o humihiling ng mga panayam na lagi niyang tinatanggihan. Inilayo niya ang sarili ng tuluyan. Iniiwasan ang pagbabasa ng mga komento o pakikisangkot sa anumang uri ng pampublikong atensyon. Nakatuon siya sa pagtatapos nito ng may dignidad. Dinaluhan niya ang bawat pagdinig, laging taas noo, ngunit may bigat sa kanyang mga mata. Ang titig ng isang taong nawalan ng bagay na hindi na kailanman maibabalik.
Nang binasa ng hukom ang hatol, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid hukuman. Kinilala ng hukom ang pinsalang emosyonal na hindi na maibabalik, ang sinadyang panlilinlang, ang pinsalang psikolohikal, at ang kahihiyang idinulot sa publiko. Iginawad kay Tyler ang $750,000 bilang kabayaran. Inirekomenda rin ng korte na ang kaso ni Charles ay idulog sa Professional Ethics Committee ng Estado na may kaakibat na panganib ng permanenteng pagbawi sa kanyang lisensya. Pinakinggan ni Tyler ang desisyon ng walang bakas ng ginhawa. Nagpasalamat lamang siya sa korte, pinirmahan ang mga dokumento at umalis ng hindi lumilingon. Ito'y isang kinakailangang pagtatapos, ngunit malayo sa pakiramdam ng isang tagumpay. Nang gabing iyon, bumalik siya sa lumang bahay sa huling pagkakataon. Hindi niya pinansin o kinausap si Madison. Dumiretso siya sa kwarto ni Noah. Mahimbing ang tulog ng bata. Ang silid ay amoy sanggol pa rin. Nagkalat ang mga laruan at malumanay ang ilaw mula sa nightlight. Tahimik na pumasok si Tyler at dahan-dahang lumapit. Ilang minuto siyang nanatiling nakatayo roon, pinagmamasdan ng bata. Gumalisaw ang bata, humarap at sa pagmulat ng mga mata ay ngumiti nang makilala siya. Iniunat nito ang kanyang maliliit na braso at bumulong. "Daddy!" Ang salitang iyon, na ilang buwan niyang hinintay, ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Lumuhod si Tyler sa tabi ng kuna, marahang ipinatong ang kamay sa dibdib ng bata at walang tunog na umiyak. Marahan niyang hinalikan ang noo nito at ibinulong. "Palagi kang mamahalin, pero kailangan ko nang umalis." Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pang kwento. Hanggang sa muli.